Zoom sa ko. Pasalamat ni nga nakaabot usab kami dinhi sa Kukamas nga family aron sa pagtuyog sa sa Ruano nga family aron sa pagtuyog sa kasubo nga ilaha nga nabatik ka nga higayon, no? So karon nga kagabion agi nga paghatag o gamay nga inspiration sa ato ang mga kaigsuonan ni ami nga taga Jesus is Lord Church, no? Inubanan sa amo ang pastor Pastor Marvic Damayo Abrahams alang sa paghatag sa ato ang tanan sa pagpakigduyog sa kasub-anan sa Ruano nga family. Agi paghatag o pagtagad sa pulong sa Ginoo atong akong gihangion tanan sa pagpanindog. Ato ang i-honor ang Ginoo sa ato ang taliwala karon nga kagabion. Mag-aputa Ginoo nga labing gamhanan, ikaw man gyud ang tag-iya sa amo nga matag kinabuhi. Ikaw ang nasayod kung unsa ang amo nga padulnan. Karon nga kagabion amo ka nga gi-honor, amo ka nga gihatagan og mga pagpasalamat ug mga pagdayon. Bisan pa man Ginoo kung unsa man ang naa sa among matag kasing-kasing. We ask Lord sa imo nga dugo na maghinlo kanamo karon nga kagabion samtang Lord nga magdaig kami sa imo nga pangalan karon nga kagabion. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you God. Salamat kayo Ginoo. Ang kinabuhi ko Gikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya ning kinabuhian, wa ko'y mahimo kung way tabang ikanimo na kanimo ang kaimuan sa tanan. Kay ikaw lamang Diyos, tinuganing tanan sundugan sa katapusan ang imong ngalan ngayon. Mahimaya kay ikaw lamang Diyos, tinuganing tanan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon. magadan Sa makausapa ang kinabuhi ko, ang kinabuhi ko. gikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo, di ko mabuhi kung wala ka. Kay ikaw ang giya
ikinabuhian. Wako'y mahimo kung may tabang ikanimo, alakan nimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinugdaning tanan, sa yugugan o sa katapusan, ang imong ngalan gayon. Mahimaya kay ikaw lamang, Diyos, tinugdaning tanan, sa yuta o sa kalangitan, ang imong katahon. Magadan Hallelujah. Yes, Lord, tinuod yun nga ang awang at kinabuhi. Ikaw ang tinugdan ng ining tanan. Usa ka rin nakagabion, amo ka nga gipasalamatan, amo ka nga gi-honor, karon nakagabion. Even sa pulong na amo ang madawatan. Salamat, Lord, na makahapan kini og encouragement, especially sa family na sa way, O God, Lord, ni Ate Lilibet, O God. Thank you. Kaayo Ginoo nga padayon ka na maghatag, Lord, og kaligod sa batang usa. Sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen and amen. Si maayong gabi sa atong tanan, pakiusap tayo mong tangkad. Good evening. Salamat sa Ginoo no nga nagkatigong ta karon nga gabi, agi pa comfort sa pamilya no ni nanay. Usahay daghan kay tag mga pangutanan no kanang makatatangan no man. And kana nga pangutanan dili usahay nato patubag, walay makatubag. Apan ang pulong sa Ginoo nag-ingon kanunay nga mas taas ang iyang plano kaysa sa atong plano. His ways are higher than our ways. So, dili nato naamatay mga pangutana sa itong mga kasing-kasing, apan ang pulong sa Ginoo mas taas ang iyang plano. So, in everything there is a purpose. No, sa tanan nga sitwasyon na mahitabo sa itong kinabuhi na ay katuyuan. No, dili nato matagna ang panahon kay ang Ginoo ra man gyud ang nasayod. Usa bitaw na buo na gitawag nga panultihon na time is gold. No, time is gold. Ang panahon importante kaayo. And sa ato karon walay dapat mausik na time. No, na pasalamat ta sa Ginoo nga bisan sa sitwasyon nga giatubang ni Mama Lilibet, natagaan pa din siya og panahon no nga makadungog sa pulong sa Ginoo, natagaan pa din siya panahon nga maitugyan balik ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo. And mo nang pinaka-assurance natong tanan nga pag ang tao mo balik diha sa piilan sa Ginoo, bisag unsa pa ka makasasala, bisag unsa pa iyang nahimo, ang Ginoo mahigugmaon. So karon nga gabi gusto lang na akong ipaambit sa atong tanan ang usa ka exhortation nga naguluhan nga life is short. Mubo ra ang atong kinabuhi. Ingon diha ang pulong sa Ginoo sa Santiago 4:14. Wala ka mong masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama ka mo sa gabon nga makita sa makadyo ug unya mahanaw na. Even sa sitwasyon ni Mama, ang iyang pamilya wala kabalo nga ugmang adlaw mapahulay na siya. Kaya ang Biblia nag-ingon gid sa ato nagpahinumdum nga life is short. Mubo ra gid ang kinabuhi ani nga kalibutan. Kung sa ingon diri wala kita masayod unsay mahitabo ugma, sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig, sama daw kita sa usa ka gabon. No nga karon
karon na apa taon-taon wala na. Okay? So, unsa ka mo po ang kinabuhi sa tao? Unsa ka mo po ang kinabuhi sa tao? Ang Biblia nag-istorya ya sa Salmo no 90 ingon dito kapituan ka tuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Ingani kawaluan kung ligon kami apan pulos lamang kagul-anan ug kasamo ang among magkuha unya matapos kini kami mahanaw. Meaning to say, ang Bible nag-istot nga na ay 70 years nagihatag ang Ginoo sa kada usa. Ang kana ko sa ato kanila, unsa ka mo buang kinabuhi sa tao? Ang Biblia nag-istorya nga na ay 70 ka tuig nga gihatag ang Ginoo sa kada usa. Moabot og 80 kung kana maampingon ka sa imong kaugalingon. And ingon pa gani diri usahay puro kagul-anan kasama o unya mga problema pa. Apan ang katason sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa atoa dili na makumpara sa gitawag niya nga eternity. Mubo ra gid ang atong kinabuhi diri sa kalibutan ikumpara sa gitawag nga eternidad. Kaya ang eternidad wala na may katapusan. So 70 to 80 years old mubo ra gid no i-compare sa giandam sa Ginoo nga eternity. Kay ang tawo mobalik magid sa abog, kay ang tawo gihimo gikan sa abog, mobalik sa abog. Usa bitaw kung mato ka sa interior lain-lain ang mga edad nga naa dito. Ingana ka mubo. No naay bata, naay batan-o, naay hamtong, nganuman walay pili manggod ang kamatayon. Kung moabot gid kanato ang kamatayon. So we are blessed. Blessed kay nga hangtod karon natagaan pa tang chance na buhitan na. No? Nga nakamata-pata na apata diri karon masaksihan nato ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usa may buhaton nato, no? Aron walay masayang nga mga adlaw sa atong kinabuhi. Akong pasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Mama Dilibet Aslong nga kanang makita na ako siya kada Domingo nga musimba. Nagyud ang iyang kasing-kasing nga mga laga despite sa iyang personal nga ginaagian. No, dili rason nga naa siya ginaagian nga mga physical health o naa siya ginaagian nga emosyon, pero dili rason nga dili musimba. Kay usa may buhaton aron dili masayang ang mga adlaw sa atong kinabuhi. Una, ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Offer your life to the Lord. Mama Nilibet is an example o sa kamama nga bisan unsay sitwasyon sa iyang personal na wala niya gihikaw ang panahon nga mga lagad din sa Ginoo. Iyang gi-offer ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Okay, unsay unang buhaton para dili masayang ang mga adlaw sa atong kinabuhi? Ihalad ang imong kinabuhi. Offer your remaining days. Ihalad ang mga nabilin nga mga adlaw. Ihalad nimo sa Ginoo mabilin nimo nga mga panahon. Ihalad nimo sa Ginoo ang imong serbisyo sa mga tao nga nagpalibot sa imo nga dapat walay masayang nga panahon or adlaw because time is good and life is short. Para bang wala kay mahayan nga may mga uy nagmahay ko nga wala ako ni nabuhat. Nagmahay ko nga wala ako ni nabuhat akong ginikanan, nagmahay ko nga wala ako ni nabuhat akong anak, nagmahay ko nga hangtang pagmahay. Busa after you hear this message samtang nakadungog ka ani, buhaton nimo ang tanan para walay masayang nga panahon ug wala kay mahayan. Amen. Amen ba? Amen. Okay. So ingon ang mga taga Roma 12:1, busa ang mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtukyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matud nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. So ang Biblia, ang pulong sa Ginoo nagsugo gid sa tuwa nga kining kinabuhi nga nabilin nga dili pagyud ato ino naman lang ato kining ihatag sa Ginoo ihalad. No, ang mga remaining days, ang mga remaining time nabilin nga mga adlaw nga wala ta nasayon. Yung pang Santiago 4:14 wala nasayon sa unsay ugma ato na lang gining ihalad.
gyud ang atong kinabuhi. Okay, usapay buhaton para dili masayang ang atong kinabuhi. Maninuod na sa pagpangalagad sa Ginoo. No, maninuod na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Be faithful in serving the Lord. No, para walay masayang. Sa may buhaton, magbasa sa pulong sa Ginoo, mag-ampo nga walay undang, mag-apilog mga gathering sa simbahan, mag-fellowship. No, para dili masayang, walay masayang, wala kay mahayan, maninuod na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Mama Lilibet at saka example nga, bisan tuod na ay giagian nga personal nga pagsulay sa kinabuhi. Maninuod yun, pangalagad sa Ginoo. No, last time mong nakita nga nag-smile siya sa simbahan katong last Sunday, wala na siya nakakita sa among video sa Mother's Day na namin i-present. Pero makita nimo nga na ay kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo despite and in spite ng sa ginaagian nga personal na laban sa kinabuhi. Ug dugay-dugay og dili sayon na kanaban. Maninuod sa pagpangalagad sa Ginoo. Una nga Samuel 12:24 ingon dito, tahuran lamang ang Ginoo ug alagari siya sa bug-os ninyo kasing-kasing. Kay nakita man ninyo nga ang mga kahibulungang butang nga iyang gibuhat alang kanito. Subo usahay palagong mo ang tao mga lagad lang yun. Kung mga maayo lang mahitabo sa kinabuhi. Apat sa panahon nga dili na maayo, usahay dili na magpatinud-anon ang tao. Ang paningon ng pulong sa Ginoo, alagari siya sa bugos ninyo kasing-kasing. Kaya nakita man din nato sa kamayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. The fact nga naa pa kay gininhawa karon ingon ana kamaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug naay mga prayers I know nga gitubag sa Lord sa inyong kinabuhi. No, naay mga pag-ampo. So ako nagtuog ko nga wala na sayang ang mga panahon ang gihatag ni Mama sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala na sayang. And wala po na sayang ang faithfulness, no? Ay ang mga anak. Kabisan at the point of death, nahatagan pag yung chance na makabalik, makapangayo, pasay na makabalik sa pinan sa Ginoo. Mo nang pinakadako nga assurance na naasa ko. Sunod, sa itong buhaton para di masayang no ang mga panahon na gihatag sa tuwa. Magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Kung naamay mugamit o mupahimulos sa ating ang kinabuhi, dili ang kaaway o dili ang Ginoo. Nagtuong ko nga ang kada usa na ay mga talento. Ingon bitaw ang 1 Juan 9:4, samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala ka nako kay moabot ang kagabion o wala na'y makatrabaho. Ingon ang pulong sa Ginoo, samtang adlawan pa. Meaning to say, samtang napakay kusog, samtang ligon pa ka, samtang makabati pa ka, makadungog pa ka, makaistorya pa ka, samtang buhi pa ka. No, buhata ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. No, para dili masayang ang mga adlaw nga gihatag sa Ginoo sa atong tanan. Ipagamit ang imong talento, ipagamit ang imong kahibalo, ipagamit ang imong skill. Samtang dili paulahi ang tanan. No, dili paulahi ang tanan. Unsa pa gid ang atong buhaton aron dili masayang ang panahon nga gihatag sa tuwa. Maghatag og panahon sa mga minahal sa kinabuhi. Spend time with your family and loved ones. No? Ingon ang Juan 13:34, maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Love your parents, your brothers, your sister, your relatives, friends, and classmates, etc. Glory to God, no? Dili man sa pagpanghinambog, pero mabless na iko sa kinabuhi na ni Rachel, na ni Marie Chris, ay bisa din na simple way, mangita na sila pamaagi nga kung na ay special na panghitabo sa kinabuhi ng ginikanan, pangitagi nilang pamaagi. Birthday man na, Father's Day man na, Mother's Day man na, no, magkapuliki gina silang pangitag pamaagi nga ilag yung maipakita nga love yun kay nila ilang mga ginikanan despite and in spite
sa kinabuhi. No, dapat walay masayang na panahon nga higugmaon na to ang atong mga ginikanan. Spend time with your family. Love your parents. No, usa sa makita na ko ila ni Rachel that they really love their mama, Lady Beth. No nga, bisan ingon ana, pangitaan pa maagi. Ma-birthday man na, last na kong kita sa FB katong nag-birthday ilang mama. Simple lang, sila lang. No, para lang ma-appreciate ang usa ka mama nga nagpakatao, ang usa ka mama nga naghagok, usa ka mama nga grabe ang struggles sa kinabuhi. Na usa ka mama nga naghatag og panahon sa iyang anak, sa iyang bana, sa iyang mga apo. Usa ka mama nga gipakita niya nga to the point of her last breath. Gusto pa gyud gihapon niya nga magmalipay ng iyang tibok pamilya. So, para dili masayang ang mga panahon nga gihatag sa Ginoo sa atoa, hinahanglan maghatag ta og time sa atong mga ginikanan, atong mga loved ones. No, ato silang i-honor, ato silang i-bless, ato silang i-pray. Na mga priorities in life, natin mga priority dapat sa kinabuhi. Una ni mga priority dapat ang Ginoo. Ikaduha ni mga priority imong kaugalingon. Ikatulo ni mga priority imong pamilya. Sunod ni mga priority ang ministry. Sunod ang imong negosyo, trabaho, eskwela. Last na lang yun ang kanang suru-suru yung social life. Ginoo, imong kaugalingon, imong atimanon. Kung gusto kang taas ang kinabuhi, imong atimanon ang imong kaugalingon because you love yourself. Ikatulo, imong hatagan og panahon ang imong pamilya. Para dili ka maabot sa time nga nakatay mahayan. Amen? I hope nga ang mga anak ko diri makahatag pud mo og time sa inyong mga ginikanan. Makahatag mo time sa inyong mahal sa kinabuhi. So ingon ang pulong sa Ginoo, love your parents, honor them, bless them. So wala may, I believe dili perfecto si Mama, Lady Beth. Wala may perfecto nga mga inahan. Pero ang sakripisyo ng mga inahan dili mabayaran. Ang pag-atiman sa mga anak. Mga ito, saludo kaayo ko sa kinabuhi ni Mama. Bisan sa iyang emosyon, napadako niya iyang mga anak, nalab niya iyang mga apo, nalab niya iyang bana. One way or another, makaimo nga salamat sa Ginoo nga nilahutay siya sa taas-taas nga panahon. No, dili sa yun na kay ginaagian nga personal. But glory to God, despite ana napakita nato ang pagigugma sa atong mga ginikanan. Unsa pa ang mga dapat buhaton para dili masayang ang panahon ang gihatag sa Ginoo sa atoa. And it will be the last. Mubiya sa pagpakasala. So, daghan kaayong mga tao karon nga gisayang-sayang nilang ilang kinabuhi. No, daghan kaayong mga tao karon nga dili priority ang Ginoo. Daghan mga tao karon dili priority ang ilang mga ginikanan, ilang mga loved ones. Daghan mga tao karon nga nag-usik-usik sa ilang kinabuhi. Nalunang sa pagpakasala, nakalimot sa Ginoo, nakalimot ng kinabuhi doon na di ay utlanan. No, nga sama kita sa kandila. Pagsindihan ng kandila, maabot kita ang panahon nga maupos hanggang mapalong ang kandila. And usahay makalimot ang tao nga dapat di ay ato kong pangandaman nga mobiya gyud kita ani nga kinabuhi. Ug ang pinakalisod nga mobiya ka nga dili ka makabalik diha sa pilan sa Ginoo. Mobiya ka nga kalit-kalit, hindi ka, wala ka nakapangayo pa sayno, wala ni mo na plaster, wala ni mo na atiman, ang mga dapat ni mong atimanon. So, ingon ng Romans 6:23, anong pinahanglan nga, dili na to sayangon ni mga nabilin nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Mubalik kita nga to sa tilan sa Ginoo, nga naman, kay ang bayad sa pagpakasala, maong kamatayon, apan ang gasa sa Dios, maong kinabuhi, walay katapusan, nga anak ang Kristo Jesus, nga
pamilya sa tanan nga mga laban. Pag naay punto nga naanay kuhaon sa Ginoo, makasigurado ta nga nakapangayo sa pasaylo. Makasigurado ta nga gidawat niya balik si Jesus Christ. No, that is why usa sa mga among ipaabot no kang Rachel sa iyang iso si Chris nga sila man bidang man balik-balik dito. So at that time nga dili pa gyud makaabot ang pastor pero ang immediate family nga naa dito ako yung ginan imo bang napadawat, imo bang na-lead sa prayer, nakapangay pagpasaylo si mama. So ingon si Rachel pastora permanente gyud kada sulod na ako kada adto na ako. Praise God. Praise God. Ano man ang tao nga muduol sa Ginoo magpaubos ang kaugalingon dunay maangkon nga kinabuhi nga walay katapusan human sa kamatayon nga iyang giatubang. Kay ang kamatayon sama lang na siya sa usa ka kama na panay sumpay. So ang lawas mobalik na sa iyo tay mo espiritu mo atubang sa Dios ka maumay hukman. So kung wala ka nangandam diri pa lang daan pag-abot dito sa gitawag nga judgment day dili na tama ka ikyas. Wala na panahon dito nga maghinulsol. Diri pa lang sa yuta, diri ang gihatag sa atong panahon nga maghinulsol ta. Busa unsa may pinakalas nga buhaton nato para dili masayang ang mga adlaw nga nabilin sa atong kinabuhi. Mobiya kita sa pagpakasala. Mubalik kita ngadto sa Ginoo. Ingon bitong ang Ecclesiastes kapitulo 7 bersikulo 2. May pasumbingay dito ningo nga may pagbuat ko ka sa ingon ani nga buluhaton kaysa mapista ka. May mga kumbira nga naman kini nga buluhaton, kini nga sitwasyon magpahinumdum ni sa kada usa sa atoa that life is short. No? Ani ingon ani nga mga naayhaya magpahinumdum ni sa atong ang kinabuhi ba dili gid nato matanda. And I believe sa inyo makaingon nga hello na kuratan kaayo ni. Di ba kitang tanan na kuratan ta. Even ang immediate nga family wala sila naguna-una nga mahitabo na walay naguna-una. But everything has a purpose na ay katuyuan ng tanan nga kahitabo sa atong mga kinabuhi. And muna, para dili masayang ang mga panahon no nga nabilin sa ato kinahanglan nga mobiya ta sa pagpakasala. Kay ang bayad sa kamatayon o ang bayad sa sala sa kamatayon apay na ay gasa ang Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. After this death, after this body nga mobalik sa abo, ang atong espiritu muna'y makaangkon og eternal life. Kung gidawat nimo si Ginoong Hesukristo nga imong Ginoong maduluwas. Kuno Juan 1:8. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong mga kaugalingon o wala ka nato ang kamatuoran. No, naamang yung mga usahay mo nga wala man ko'y sala, wala ko nangaway, wala ko nangawat. Pero ingon diha gilimbungan nimo ang imong kaugalingon kay tanan ta makasasala. Ato lang napanunod sa atong mga ginikanan nga si Adan ug si Eva. Inigawas kang nimo diha. Bisag wala kay istorya imong mata, imong 5 ka senses nakasala na. Muna inibalik nimo sa imong kwarto mangyayo ug pagpasaylo kay ang imong hunahuna nakasala, ang imong mga dalunggan nakasala. Unsaon may among buhaton pastora? Ingon ang 1 John 1:9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala o maghinlo sa tanan natong mga kalapatan. Grabe ang grasya nga gihatag sa Ginoo no nga pag ang tao lang gyud moduol magpaubos mangayo pasaylo sure na nga langit siya. Pero ang tao nga magpagahi padayon nga magkinabuhi nga puno sa pagpakasala nga maabtan siya sa kamatayon sure na pud ang iyang padulngan. No, dili unta masayang ni nga panahon nga nagtapok ta karon nga gabi. It's just a reminder. Kini mga butang nga naa sa ato karon mawala man ni di man nato imadala.
Ako'y naapilan nga funeral service. Grabe ka dato. Sa mga pink ka dato. No? Imagine ang yang lumon, mga 150,000. Ang yang mga alahas, ipadala pag yun. Ilalong susudalan sa lumon, mga relo, mga gold, ang ipadala. Ay basi daw gamito na niya dito. Igsuon. To tell you the truth, wala na tanan. Ang hayahay anak na tungwato simenteryo niya, pagkawato na hayahay sila. Pero ang balay, ang yuta, ang gold, ang sakyanan, tanan nga naa sa imuha, biyaan ni mo na. Diba ingon si Job sa Bible? Hubo ko ni ani nga kalibutan. Hubo ko na mo kauli. Walay mabilis sa ato. Gusto bitaw, kinhanglan ang pagpaubos atong pagaling dili ta mahimo mapasigar bukod nga naman wala magi ato ani nga kalibutan. Bisan gani ang imong kinabuhi dili na imo hinulaman na. Anytime pwede na kuhaon sa Ginoo. Kuhaan lang kang gininhawa isa ka segundo. Wala na. Wala na. Last Saturday pag-abot na ako sa ICU kang mama, flatline na yun siya. Flat na gyud, anak na gyud. Sabi sa unsaon pagtabang, bisa pa ko sa atong buhaton. Pero kung kabubutan na gyud sa Ginoo nga mapahulay gyud ang tao. But the good thing is that Mama Lilibet is an inspiration sa church as a mama. Ano bang? Yes, naa siya ginaagian. Yes, naa siya struggle for how many years? And maybe ang uban dili makasabot, dili kita kasabot sa iya ha. But you know, kung kita siguro ang naa sa iyang sitwasyon, it's very hard. Pero ang akong nakita, ang iyang kong sigido, bitaw nga magsimba, mag-apil sa mga activity. No, malipay na siya, mag-gakson siya, re-embrace siya. Ano man, mapil niya nga accepted siya. Mapil niya nga belong siya, ani nga pamilya. Mapil niya nga welcome siya. No judgment. Hindi mo ito pwede mo judge sa itong isig ka tao. Kaya nga, no, wala kita kabaloon sa ginaagian sa imong katapat o sa imong silingan. Anybody. And what is our lesson for tonight? Dili ta sayang ang mga nabilin nga adlaw sa atong kinabuhi. For me, I can say that wala na sayang ang panahon ni Mama Lilibet. Kaya nga naman, nakita na ako nga sa milabay nga mga tuigan. As long naa siya sa mayang kondisyon, musimba yun na siya. Musimba yun. Maning kamot. That word, maning kamot. Na magpaduol sa Ginoo. Maning kamot nga mangayog tabang sa Ginoo. Maning kamot nga ayuhon sa Ginoo. So, life is short. Ilagadi ang edad ni Mama. 59, wala pa siya nakaabot sa iyang senior na edad. 59 is so short. Ubo na. But I would say nga ang kinabuhi nga maangkon niya is eternidad. Malabwan pa ang 59 nga naman. Wala na may katapusan. Nanay kalipay, nanay kalinaw. Wala na. Nahuman na si Mama. Itaani mo padayon pa ta. Tama? Mulit na sa itong balay, naagya ko ng problema. Mulit na sa balay, naagya ko ng pagsulay. Salamat sa Ginoo nga, sugod karon nga gabi agi pagpahinumdum sa atong tanan pinaagi sa pulong sa Ginoo that life is short, mubo ra gid ang kinabuhi ug dili nato isayang. Pwede ba ingon mo imong tapad? Ayaw sayanga ang imong kinabuhi. No, ayaw sayanga ang imong kinabuhi. Praise God. So, karon nga gabi in honor sa Ayun, sayanga dia. Lilibet, akong gihangyo ang iyang whole family nga mani sa ato nga. Let us pray for them. No? At ato sila kay ampong mga anak, mga apo. Ay
think kumpleto sila karon. No? Kumpleto sila karon na gabi. Okay, pa rin yung mga partners. Right? Piso mo ni ang mga pamilya ni kinamatay si Lola. In behalf no kang di naman makaistorya si Mama, mag-stand ko karon sa diin ni Mama ni Libet. In behalf sang Mama, mangayo ko pasaylo sa inyo ha. So, as Mama, wala man nako nahatag ang gusto ninyo nga pag-igugma. So, in behalf kang Mama, mangayo ko sorry and thank you and I love you. So, in behalf kang Mama ni Libet, para kang Lola, salamat sa iyong kinabuhi. Salamat sa pag-atiman, salamat sa pagtalangga, salamat sa pagsuporta. And I know nga dili po sa iyo ang giagian ni Lola para mag-atiman ang mga dili. So sa mga anak, hiyap kang Mama, salamat na nagtapok mo karon. Sa mga apo, salamat sa mga apo nga nag-atiman kang Mama sa panahon na dili siya maka-igo, dili siya makakaon. No, salamat nga na ang mga apo na ang mga nagatanan sa ilaha. So, ang inyong kahago, dili masayang. Sa mga umagad nga naadili karon, salamat sa inyong mga kinabuhi. Lahat sa Mama, ngayon po. Taylo sa mga panahon na dili mo kasabot sa ilaha. Ang Papa pod, in behalf kang Mama, salamat pa sa inyong pagduyog sa ilaha, hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. Nahimo kanyang kaagapay sa panahon na nagkinahanglan siya og suporta. Sa panahon nga nagkinahanglan siya pagsabot, ikaw nga ba na naaka nga nitindog nga nisabot sa iya hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi. So ang inyong mga kahago dili masayang ang akong mga pag-ampo nga mahimo mong sama kang Mama nga nagmatinud-anon sa pagpangalanggan sa Ginoo. Akong gihangyo nga manindog ang tanan. Pwede bang musunod sa ani nga prayer kitang tanan? Amahan nga lang itmon, nagaduwala ko kanimo, hindi nga kagabi. Pasaylo ako sa tanan akong mga sala sa Ginoo. Ako kang gidawat, Ginoo Jesus, na akong Ginoo, kung maluluwas. Sugod karon, ako nagihalat kanimo, ang akong kinabuhi. Abangi ko na magkinabuhi na uyon sa imong kabubutan. Abangi ko Ginoo na dili masayang ang mga adlaw na nabilin sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba natin ituyod atong kamot no sa ilaha sa pray for them. Lord, among gi-lift up sa imuha Ginoo ang pamilya ni Mama ni Libet, ang iyang mga anak, ang mga apo, especially si Lola. Salamat Ginoo nga digpuno nimo sila karon nga panahon. Salamat Ginoo nga ang panangkiusa, ang kalipay, ang kalinaw, pakigay sa Espiritu Santo magsinyati dito. Lord, I pray also for provision sa tanan nga aspeto nga ilang gikinahanglan Ginoo. Salamat nga bisan kung naa sila ani nga sitwasyon na ang ka nga maglibon kanila. Lord, I pray na imong ituyod ang imong gamhanan na kamot ani nga pamilya. And their life will never be the same again. I pray for comfort. I pray for peace. Even inner joy despite sa imong ani nga sitwasyon. Lord, protection ni sila, ang ilang good health, Ginoo gihatag kanila. Nabaw sa tanan,
igong maay, magsinagtanay, magkahigo sa ang tanan. Saray kung ka sa walay katapusan, ang sinagsalig kanino sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ngayon, take this opportunity sa inyo lang to embrace and say the 3 magic words, sorry, thank you, and I love you. Para kay Lola, kay kanyang mga itong 3 magic words na to, sorry, thank you, and I love you. Manindog na, and let's close this with a worship song. Thank you, Lord. Pwede ba na itong awitan ng give thanks? Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and now let the weak say, I am strong. let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kung na imong anak niya, no? Na imong bana, na imong asawa, pwede pag kamuingon nga, sorry, thank you, and I love you. No, mga anak, kung na inyong parents niya, no, ina lang, ma, salamat pa, salamat sa ibang lahat. Iba ba kaming agaw? Sorry, Rod. Thank you, Rod. As a war, final na greeting sa agaw sa ina. Salamat sa imong kinabuhi. Sorry, thank you. Salamat, Rod. Thank you, I Rod. love you. Uy, No? Salamat sa inyong live. Maayong gabi sa atong tanan. God bless everyone. Gananganhi, og labaw sa tanan, salamat sa akong pamilya sa GIL. From the very start sa journey ni Mamang, you never leave us alone. Ang inyong mga pag-ampo, permi, sulit, siksik at lumaapaw. Kanang makaingon ka ba nga? Kanang wala kay lain nga pangitaon kung naa kay mga igsuon dili man sa dugo pero sa espiritu nga kanunay mo duyog. Salamat Pastor Abel, salamat sa ako ang leader Ate Sen, Daddy Rene, Mami May, Ma'am Weng, sa tanan dili ta mo matag sa salamat Daddy Elmer, Mami Jenny, na to si Hana, sa tanan Joren, Albert, Lolo Dinis, Manang Joy, sa tanan, Papa Ben, thank you pa. Kay permintage ka back up. Sa tanan, salamat sa among mga silingan, mga auntie, mga angkol, sa akong mga igagaw, lola, salamat kaayo lang. Sa tanan, dili mo na mong matagsa-tagsa, pero ang Ginoo nakakita sa inyo ha. Salamat, good kaayo. Ingon sila, bawal daw magpasalamat, pero ako kasing puno yun sa pagpasalamat tungod sa pagkamaayos sa tubuhi na Diyos. Usbon ko, ang Ginoo manalangin sa tanan ninyong gitanong. Material man na, cash man na, oras man na, tanan nga gitanong ninyo, God will reward. Sama sa iyang ingon, your labor is not in vain. Salamat sa akong pamilya sa JN. So, mga adlaw,
ang magserbisyo ugma is ang atong mga kaigsuonan sa Church of God. So mao gyapon siya nga oras. Sa sunod gabi ang magserbisyo ang atong mga kaigsuonan sa kaibigan ang Pastor Dan Dangalio. Kanang amazing kayo ba kay naunahan lang yun mi, pero pag abot na mo, naanami sa lawas, ignat mi sa isa sa coordinator sa kaibigan. Kung kabalo pa lang sila, na-hospital si Mamang, i-adapt mi nila. So, libre ang lungon, wala yun daghan o kanang package. Pero, glory to God, kay dito ipakita sa Ginoo ba nga, even to the point sa kamatayon, ang panalangin sa Ginoo magbaha o nagbaha yun. No? So, sa atoang last vigil sa Friday, ang magdala is ang GIL family. O paghuman dayon, theology na dayon. So, magkuhan na dayon. Dayon, sa mga kaigsunan na mga Katolik, mga Iglesia ni Cristo, unsa pa man ang apundok, anytime pwede mo makaserbisyo ha. Pag-tap lang yun mo kay para atong i-schedule, ato ang i-sulod. Kay kalipay na mo na wala man tayo laing tumong kundi ipakailap ang pulong sa Ginoo. So welcome kaayo ang tanan na gustong magserbisyo. Usbon ko, God bless you all. So, pili lang mo kung sa inyong gusto. Naay pa, naay biskwit, naay Milo. Ano tong Milo? Milo, kape, gatas. Kamu na yung bahala.